Magandang umaga po sa inyong lahat diyan mga kapunto sa nakaantabay sa ating programa araw-araw dito sa Punto por Punto. At sa umaga pong ito may tatalakayin po tayo sa isa pong pangyayari kung saan isang binatilyo from Malaysia ang matindi ang pag-react sa prayer ng ating simbahan, 'no? Dahil yung kanyang mga magulang, lagi nakasubaybay sa punto por punto, siyempre meron din silang konting idea kung paano tulungan ang naturang binatilyo. Pero, ganun pa man sa mga bago pa po sa aming channel, don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Mga kapatid, magandang hapon po at kumusta po kayo? Alas 5 sa hapon ngayon sa atin dito sa Pilipinas at sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat despite sa mga trials, despite sa mga challenges na ating naranasan from time to time. At kumusta po kayong lahat? Sabado po ngayon. Hindi tayo sa mga bago tayo magsimula, pabuti natin ng dumami yung actual na nanood sa atin. Si TC Ikaw, Sining Love, si Priscilla Suganob. Good hapon, Padre, no? At si Arlen Villa Gonzalo, good afternoon, Father Darwin. So, bago lang tayo natapos sa private mass, dahil wala akong schedule sa buong araw. So, inaugalian natin na kung walang schedule, magdaos tayo ng private mass. Dahil ang misa ang pinakama taas na pagpapasalamat natin sa ating may kapal. So, dito lang ko sa kwarto ko nag-celebrate ng private mass. So, nanood natin si Nancy Tigley. Hello, Padre, good afternoon. O si Bradleo Rositi. So, Bradleo, may bisita tayong mga madre ngayon. At contact mo si Brother Edison for tomorrow, para sa afternoon siguro, para ma-accommodate natin. May siyam na mga madre na hinaharas ng mga demonyo. So, bisita natin ngayon dito sa ating parokya. So, bibisitahin ko sila ngayon dahil siyam sa mga madre, kahit madre, hinaharas pa rin ng mga demonyo. Grabe yung harassment sa buong congregation. So, yung superior nila ang nagtawag sa atin. Pero ang i-share ko ninyo ngayon ay hindi pa tungkol sa siyam ka mga madre, dahil gusto ko pang makikinig sa kanila ano yung mga doorways nila. Kanina, ang i-share ko sa inyo ngayon, may mga bisita natin galing sa iba't ibang lugar. May bumibisita sa atin kanina from Ireland. Ireland ba yun daw? Yes. Ireland? Malaysia. And then yung isa from Jensen. So, nirecommend ko sa mga kasamahan natin sa Jensen. So, ang isi-share ko ninyo ngayon, bago tayo mag-share, basta muna tayo ng comment. Si Brother Gino Espinosa nanonood sa ating kasamahan dun sa kung meron kayong mga problema, mga spiritual warfare, lapitan nyo ang team ni Brother Gino with Father Chewy. Anong apelido ni Father Chewy? Kalimot ako. Hi, Father Darwin. When kasunod puhon makabalik sa Lapu-Lapu, Father Darwin. Bago lang ako.
nakapunta ang daming mga tao, puno yung loob ng simbahan, at puno din yung labas. Grabe. So, kita natin ang grabe na uhaw na mga sa bayan ng Diyos sa katotohanan. Father, akong ipadala LBC gahapon na nakalimtan nimo nga souvenir diri sa hinatilan. Salamat, sister. Si Brother Glenn Luzon nanood sa atin. Kumusta, Padre? Okay lang kayo. Si Brother Fermin Caranuo is watching sa Bantayan Island, at dami ng pasyente nila doon, at kasama nung parish priest nila na marami nang natutulungan sa pamagitan ng deliverance team. Salamat din tayo sa pari. Nakalimutan ko sa pangalan ng pari doon. Very supportive. Kahit hindi siya active sa deliverance, pero supportive siya sa team. Sa mga lay collaborators, mga kapatid. Kailan ka balik sa Cebu City, Father? Bago lang ko doon, sa Cebu. At si Ate Sheila Taghap nanonood sa atin. Salamat, Ate Sheila. Sa Shalito Cox Milian Gipulan. Kanus aka mo balik sa Toledo? Bago pa ko dito. Nangika, no? Bago pa tayo nakapunta sa mga lugar, pabalikin na naman tayo agad, no? At si Adonis Pitalyar, among church na ay mag-healing almost 1 year. Nasad sigig attend sa healing, kay mag-healing mass before mag-healing. Before mag-healing siya, Father. Mauna hibong ko, Father, nganong gi-allowed sa among parish priest. So muna nga, maraming mga kaparian natin na hindi aware sa deception, sa kaaway natin, at instead i-promote natin yung sacrament. Iba ng healing ang na-promote. So kahit ako, hindi kami naturuan sa seminaryo nito. Ang nagturo, pinagturo ito sa simbahan, pero dahil ang dami ng mga official teaching ng simbahan, hindi ito nakasali. The most important na ministry ay hindi naturo sa amin. Pero ito ay galing kay Kristo at galing din sa ating mahal na simbahan. Tinuturo ito sa ating mahal na simbahan. So ngayon, hinikayat natin through social media, mga kapatid. So yan ang ginagawa natin. Ini-empower natin yung mga kaparian na hindi yung laigo mas superior pa sa sacrament. Naging superior pa yung mga laigo, yung mga gift of healing na yan. Na-insulto yung sakramento. So, yung mga healing, it should be in line with the sacramentals of the church. At ang highlight nito is the sacrament. Yung mga pari talaga, yung sakramento na maibigay sa mga kaparian natin. So, yan, kapatid, yan ang malaking problema ngayon. Yung mga gifted na mga tao, gifted sa healing, matapos ang misa, sila na din ang mag-healing, no? Yan ang problema, mga kapatid. Ang malaking problema ngayon. They are attached with their gift. They are not attached with the sacrament. Mas mabuti na attached tayo sa sakramento. Na sakramento ni Kristo ang i-promote natin. Sacrament of healing confession po yan. Anointing of the sick and in the body of Christ. Yan po. Yung pray over, hindi katumbas nun. Hindi yun katumbas walang makapantay sa sakramento. Parang ang sakramento, yung pray over ko ay mas superior pa sa mga sakramento. Hindi po yun, wasto. Hindi po yun, wasto. So the center of our healing is the sacrament. Because all priests are healers. Okay? At salamat sa mga nagpadala sa mga stars, mga kapatid. So, kailan kapunta sa London, no? Kaling ako sa London, no? London, no? Wala pang schedule, mga kapatid. At Nida Grafe, good afternoon, Father. Watching from Hong Kong. So, ngayon, ang isi-share ko, simulan ako sa sharing ko. Ngayon,
merong kapatid natin, just imagine, umuwi lang from Malaysia, hindi buong pamilya, yung nanay niya, yung tatay niya, at siya. Umuwi dito sa Pilipinas dahil lagi silang sumusubaybay sa atin dito sa punto per punto, at naka-avail sila dahil yung kanilang anak ay pinadala nila sa doktor, pinadala nila sa mga psychiatrist, mga kapatid. Pero may talaga, it is beyond natural yung na obserbahan nila, at palagi nang mag-attempt sa suicide. So na-entertain natin kanina, kahit close yung office natin dahil nandito ako, na-entertain natin kanina while nag-interview pa ako. Galit na galit yung mga espiritu sa katawan ng binatilyo na muntik na akong suntukin while nakikinig ako, na sabi ng mga demonyo sa kanyang katawan, no, ang sarap mong batukin, no. Sarap mong suntukin. So while nag-interview lang ako, nag-react na yung binatilyo, mga 23 years old. So tinawagan nila yung pari, at ang pari doon sa kanilang lugar, nagmamakaawa yung ama. Wala ka bang wala ka bang maitulong sa akin, Father? Nahihirapan na po kami, pumupunta kami sa doktor, pero it is beyond natural yung karamdaman ng anak ko. Pero hindi sila napansin. Buti na lang nakapanood sila sa Punto por Punto YouTube channel natin. Lubos po silang nasiyahan dahil malaking tulong na nakabili sila sa aklat ni Father Sikea. Ito po. At ginagamit nila ito, binabasa nila ito. At malaki talagang improvement dahil sa deliverance ni Father Sikea. So, bawat family, at nung nakita ng pare, bakit nandyan? May aklat ka na ganyan. Huwag kayo matakot kayo dyan. Huwag nyo yung gamitin. Pero alam nyo, itong deliverance book ay malaking tulong sa kanyang anak. Namuntik nang magpakamatay, ang dami, libo-libo ng mga demonyo nakapasok sa kanyang katawan. So yung nanay, kasama yung tatay, they pray the rosary, they pray the deliverance prayer devotedly. Binabasa nila ito. While nakikinig ako sa kanila, malaking tulong ang deliverance prayer ito sa kanilang anak. Nag-improve dahil walang tulog yung kanilang anak. Hindi na naliligo, hindi na nagsisipilyo, hindi na nagpagupit, dahil gusto niya na ma-imitate si Kristo. At siya daw ay divine being, no? Supreme divine being, at maraming bumubulong sa kanyang tainga. At ito lang, nakabili sila nito, at malaki yung improvement. Pero grabe, dahil lagi silang nakikinig sa Punto per Punto, at bumibisita sila dito. Ito lang talagang pakay nila, na ma-solemn exercise yung kanilang anak. Hindi pa kami nagsimula sa solemn exorcism kanina, mga kapatid. Grabe na yung reaksyon ng bata. Muntik na akong mabatukan dahil galit na galit yung demonyo sa akin. Dahil alam na niya na ang right dose sa kanila upang mapalayas is the sacramentals. And then this coming Thursday, invite ko sila for good and healthy confession. Good and healthy confession. Ito ang na-experience ko, yung deliverance pala ay makatulong para makamit ng biktima ang healthy and good confession. Malaki yung improvement ng batang ito from Malaysia. No, Pinoy. From Iligan sila, pero nandun na sila sa Malaysia dahil doon sila nagtatrabaho, yung buong magulang niya, yung tatay niya, yung nanay niya. At grabe yung kagalakan ng pamilya.
sabi nila na kung hindi lang ako nakapanood at hindi ko ito nagamit, delikado na yung buhay ng anak ko. Malaki niya na yung improvement ng kanyang anak. Pero hindi pa completely liberated. Meron pa mga attached spirits, grave oppression or partially possessed. Hindi niya mapigilan yung pagsigaw niya, yung pag-react niya. Nag-react pa rin. So, binigyan ko siya ng solemn exorcism kanina. At this coming Thursday, mga kapatid, for confession, a healthy confession sa buong pamilya. Sobra silang nasiyahan dahil sa programa natin sa social media, dahil sa programa natin dito sa Facebook, dahil sa pamagitan nito, kahit nandito lang tayo sa kwarto, abot natin ang buong mundo. Abot natin ang lahat, maraming mga tao upang ma-enlighten sila. Ang dami na nilang nilapitan ng mga albularyo. Nag-worse, no? Nag-worse yung kalagayan ng kanyang anak dahil maraming mga ini-endorse na mga kilala nila, punta kayo nito, at meron pang mga non-Catholic belief na mga religious organization pumunta sa kanila at lalong lumala dahil meron silang gift. Yung gift nila ay parang ang gift ay parang sa Diyos pero hindi pala. So, yan ang dapat natin ma-examine at mapasawkan tayo ng mga grupong ito na nag-promote ng mga non-Catholic belief, non-Catholic practices, ay makontaminated na naman tayo. So, patuloy din, in-empower natin yung buong pamilya na mag-pray ng rosary, pati yung Divine Mercy Chaplet, ang kinakailangan. At hindi matatakot. Activate your faith, not your fear. Kahit walang na-possess sa atin, kailangan natin yung deliverance prayer. Para ma-deliverance natin yung paligid natin, ma-deliverance natin. Malaking tulong talaga. Lalo na yung mga sacramentals. Kung makabili kayo nito, sa huling banda nito, mga last page nito, may mga blessing of sacramentals. At lahat naman ng pari makabless ng mga sacramentals. Yan ang totoo. Yan ang katotohanan. So, sa mga pari, ako po ay nasiyahan ngayon, dumami na yung mga pari, naging ganyo. Lumakas yung loob na gumamit nito. Dahil ang daming naprotektahan sa prayer ng simbahan. So, ang lakas talaga ng prayer ng simbahan, no? Malakas pa yun sa orasyon na gamit mo. Malakas pa yun sa mga yam-yam, anting-anting na inaasahan mo na proteksyon pero magdadala pala sa iyo ng kaguluhan. There's no peace among the family members. Ang gulo ng buhay natin kapag may mga occult practitioners na makapasok. So, ang biktima, conscious naman siya, yung biktima na sabi ng mga demonyo, we are 20,000 demons. We are legion, sabi niya kanina. At yung leader nila ay si Asmodeus. Sino ba yun si Asmodeus? The God of Lust. Yun po ang demonyo na sa likod. Ang pangalan is Asmodeus. At sa pamagitan ng deliverance, sa pamagitan ng sacrament, dadalo yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos, ay laking tulong sa atin. Lalo-lalo na kung malalaman natin ang katotohanan. Kung natin mabasahin John chapter 1, mabasahin ko muna. John chapter 1 verse 17. Ito ang nakasulat, mga kapatid. John chapter 1 verse 17. Sabi dito, because while the law was given through Moses,
Grace and truth came through Jesus Christ. So, ang batas ay natanggap natin sa pamamagitan ni Moses. Pero ang katotohanan at ang grasya ay natanggap natin sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, saan iniwan ni Kristo ang katotohanan? Sa simbahan. 1 Timoteo 3:15, the church is the pillar and the foundation of truth. So, hindi basta-basta ang simbahan. The church is the pillar and the foundation of truth. So, saan natin matatagpuan ang katotohanan? Sa kanyang tunay na iglesia. Hindi sa piki ng mga iglesia, mga kapatid. Pasensya na po. Ang daming piki ng mga iglesia ngayon. Sino ba yung piki ng mga iglesia? Yung mga iglesia na tatag lamang ng tao. Yan po ang katotohanan. There's no sugar coating sa ating presentation of truth ngayong gabing ito. So, ang simbahan is the pillar and the foundation of truth. Hindi kahit sinong simbahan. Ang simbahan na tatag ng ating Panginoon. So, because the church is the pillar and the foundation of truth. 1 Timoteo chapter 3 verse 15. At saan natin matanggap yung grasya ni Kristo? Buong buo yung grasya ni Kristo. The fullness of God's graces. Saan natin matanggap? Sa sakramento. Yan po ang official teaching ng simbahan. What is sacrament? Sacraments are instituted by Christ Himself. Sinong nag-institute niyan? Si Kristo. To give grace. Anong pakay? Anong intensyon? Why He established and instituted the sacraments? To give grace. Anong nangyari sa mga tao ngayon? Pumunta sa iba, hindi sa sakramento. Kaya nga, all priests are healers. Because only the priest can administer the sacraments. Only the priest. Ang pari lang. Kung merong extension, yung mga diakono, pwede sila maka-administer sa sacrament of baptism. Pero, ilang buwan lang yun, mag-deacon. Transitional naman. At matapos doon, ordinahan na sila sa pagkapari. So, mga kapatid, let us go to our priest. Go to your priest. Receive the sacrament. Because it is the only way of Jesus to give the grace. Alam naman natin, Christ can do beyond sacrament. Yes. Pero para natin mga Kristiyano, dapat malaman natin yung paraan ni Kristo upang matanggap natin ng buong buo ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat mga kapatid. So, yung from Malaysia, isiris pa natin yon dahil nag-react pa siya kanina, sumusuka at nag-speaking in tongue pa. Nagsasalita ng ibang lingwahe. At sumusuka at nagsasalita siya na we are legion. You are legion. You are 20,000 of demons in his body. Sabi ng mga demonyo. Galit na galit sa atin. Muntik akong masuntok kanina mga kapatid. Pero alam nyo, yung mga demonyo pala ay takot sa pari. Kapag alam niya yung prayer of the church, kung alam niya ang kapangyarihan na ibinigay ni Kristo sa kanyang mga kamay. Grabe talaga. At ma-amaze tayo sa kapangyarihan ng mga pari. It is not exclusive to Father Darwin. It is exclusive to those people who know the truth of our mystery, of our faith. Kaya nga, misteryo sa pagtuo. Hindi basta-basta mga kapatid. Magbasa muna tayo ng comment dahil bibisitahin natin yung mga madre na bukas i-undergo natin sa processing dahil may siyam na mga madre hinaharas ng demonyo sa isang congregation, religious congregation. It is not diocesan congregation, but it is a religious congregation. At yung head nila ay nag-contact na sa atin para matulungan natin.
ang kanilang grupo at ma-empower din natin yung kanilang grupo upang dadami pa yung matulungan sa pamagitan ng empowerment. Yung empowerment natin is empowering the head of the family, empowering the family circle, that they can do the prayer of the deliverance as long as they renounce everything which is not from the Lord. Grabe yung kapangyarihan natin. We share it because of the sacrament of baptism. Hindi basta-basta yung kapangyarihan natin. Si Virgie Gumilaw, sabi niya, basahin muna natin nawala. Asensya na po. Dahil ang dami nagko-comment, hindi ko na mabasa lahat. At nanood natin si Jason Santa Juana, nagbigay ng 100 stars. Salamat po sa mga nagpadala ng mga stars. Si Prince Dauro nanonood sa atin. Si Troy Gadwin o Chongko, Coronadal, South Cotabato. So, nanood sa atin. At si Sit Kambagay Kusino, mayong hapon, Father Darwin from Lapu-Lapu. Kuya Katoliko, Padre, yung isang Dominican priest sa Mindanao, sinabi niya sa video na okay, nawala. Asensya. Na okay daw ang paglapit ng mga healer, pastor, particular si Apostol, no? So, dapat lalapit sa kanya, no? Hindi na yan kung ma-realize ng mga pari how powerful they are, they will not advise the parishioners to go to kahit sino pa yung nagpakilalang apostol, no? They will promote the sacrament because only the sacrament can give us grace, no? Sacrament gives grace. So kulang po yon kapag lalapitan niyo sa pastor, wala silang sacrament. Wala talaga silang sacrament. Priest Villarba. Good afternoon, Father, watching from Cebu South General Hospital. Si Earl Lawrence Nalsaro, Nativity of Mary Paris, Kandungan. Para kanus aka mo balik update sa imong YouTube channel about sa debate between Catholic and non-Catholic, Father. Sige ko, suwaybay. So, dahil wala na tayong oras, hindi na tayo nakapag-accommodate sa mga iba't ibang naubos na yung oras ko sa deliverance and then sa evangelization natin. At wala na ding kumakasa dahil yung mga pastor ay lalong harap sila sa atin, lalong lilinaw yung katotohanan. Amen? So mas mabuti pang hindi na sila kakasa. Father, si Eric bin Badyang na kay Blessing Sacramental ugma pohon Sunday pohon sa mga OFWs rana, pero sa mga nas Pilipinas, lapitan nyo yung pari ninyo at magpa-bless kayo. Nandito may aklat na ito na kayo na ganito, makatulong kayo sa mga kapatid natin at malapitan nyo yung pari ninyo. Kindly help me educating and catechizing our priests, no? Sa kahalagahan nito. Ang buong diocese natin dito sa sa Tagbilaran ay inihikayat na mag-bless ng mga sacramental sa mga lalapit sa kanila. So, yung gabay namin, yung monthly guide namin sa misa at sa mga readings at sa gospel, kasali na yung prayer of blessing and exorcism sa mga sacramentals. So, lahat ng pari dito ay hinihikayat sa Diocese of Tagbilaran sa pamamagitan ng paglagay sa mga gabay, yung guide sa misa at sa readings at sa gospel. So, yan po ang nangyari dito sa ating diocese. Inihikayat lahat ng mga pari na kung merong lalapit sa kanila at mag-ask for blessing sa mga oil, salt, cross, middles, gamitin nila yung ritual ng simbahan dahil hindi yun ordinary blessing. It is a great sacrifice on our part dahil mataas talaga yung blessing. Pero sa simple na 5 minutes, 6 minutes na blessing sa mga sacramentals
ang daming matulungan mga kapatid. Sacramentals will lead them to the sacraments. They will be more attracted to the sacrament of the sacraments, using the sacramentals. Malaking tulong yun. The sacramentals without sacrament, maging amulet yun, glorified amulet. Pero sacramentals leading to the sacrament, it will lead us to fullness of grace, fullness of blessing, fullness of protection sa ating lahat. Okay? This coming September 11, punta tayo sa Negros, and then yung mga pari natin doon ay with the invitation to their bishop na magbigay tayo ng empowerment sa mga pari. So ngayon po ay lubos akong nagagalak dahil yung mga pari na ngayon ay na-increase na yung interest nila sa ministry ito. So galit na yung mga demonyo sa atin dahil dito. Dahil isinisiwalat natin ang katotohanan patungkol sa ministry ni Kristo na iniiwan niya sa kanyang iglesia, sa kanyang. At congratulations pala sa mga pari sa mga pari sa Butuan. I-search ako itong mga bagong halal na mga exorcist. I-search muna dahil ating so sa mga diocese of Butuan, lapit kayo sa mga Mindanao, kung hindi nyo kilala yung mga pari ninyo appointed exorcist. Ang pinakamalapit doon sa Mindanao is Diocese of Butuan. Sa Cagayan din, meron din tayo si Padre Balsamo. Ating babasahin din galing po ako doon sa in-invite po ako sa Diocese of Butuan upang ma-empower ang mga pari. Ito po officially appointed exorcist of the Diocese of Butuan. Pwede niyo silang malapitan. Si Reverend Father Michael Casinilio. Hanapin nyo ito At si Reverend Father Renato Abo Jr., si Father Dennis Fresco, si Reverend Monsignor Ruel Lasco. So binabasa ko lang dahil ang daming nag-share nito, 1,600 shares. So ang daming uhaw na uhaw mga kapatid. Kung ma-empower natin yung mga kaparian, kahit hindi sila exorcist, pwede naman sila makadeliverance as long as they will read first this order of Father Sikia. At kung may emergency may paring na nakikinig ngayon, huwag kayong malimot for protection. Kung may dadalhin sa inyo dito sa table of content, purple protection dito, and then matapos dyan is the cleansing prayer. Matapos kung in case of emergency, huwag niyong kalimutan yung cleansing prayer. Nandito lang sa table of content of the book of Father Sikia. Yung table of content yung cleansing prayer, para saan ba yung cleansing prayer? Basahin natin. Ang cleansing prayer, this prayer is said after the deliverance session. So ito po ang panghuli. Kung mag-deliverance ka sa bahay mo, mag-deliverance ka sa family circle mo, yung deliverance prayer is panghuli after the deliverance session. Cleansing prayers are prayers to God for protection against demonic retaliation after one has entered and won in spiritual combat against the forces of darkness. So kita natin, So yung mga retaliation, ma-minimize po yun kung mag-prayer for cleansing po tayo. Okay? So yan lang muna ang live natin. At salamat. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng mga stars. Umabot ng 536 stars ang nagpadala sa atin. Salamat po. Si Earl Lawrence Nalsaro. Father, when ka mag-visit sa Kanduman? Saan ba yan yung Kanduman? Hindi ko alam. Mandawi. Alam nyo, ang dami ng schedule talaga na talk natin, at kung tatanggapin ko lahat, wala na akong panahon sa parokya ko.
Alam nyo, may parokya din ako at kailangan nandito ako lagi sa parokya ko, mga kapatid. Si Earl Lawrence, when ka makabisit sa Kanduman, walang schedule pa. At si Rose Marie Pakatang, nanood sa atin, si Rockbeth Ganmea. Thank you, Father. Thank you kay God, kay Cares and Sacramentals. Regular. Oh, nawala. Si Gisa Ariglado, nawala din. So, Charm Earth Vacation, we got the book. Salamat po. And then, JP Pisudas. Padre, maliban sa mga doktor, sa mga pare, may iba pa bang instrumento ng Diyos ang magaling sa mga may sakit bilang isang albularyo, no? So, mga kapatid, let us go to the doctor and to our priest. Okay? Go to your doctor and to your priest. Parang safety tayo. And Marjorie Joyno Lopez, Father, good afternoon. Ask lang ko if Jesus ba nag-heal ng inborn na sakit. Yes. Ang daming pinagaling ni Kristo na inborn. Ang dami talaga. Gisa, Hello, watching from Dubai, taga Bohol ko. Karon pa ko kabaw nga daghan. Oh, nawala. Pasensya na, nawala. Nawala. Lisod mang pod good Father mo as. Nawala pod. Pasensya, ang daming nag-comment, hindi ko mabasa. Daghan kong patuo-tuo, nawala na naman. So, ang daming nag-comment, hindi ko mabasa tuloy. Good afternoon, Father. Good afternoon, sir. Naa sa SM Cebu City, St. Paul. Yes. Nasa St. Paul. Sa lahat ng mga St. Pauls, nandyan. Hi, Father, saan pag-contact po, we would like to invite you sa charismatic anniversary. Napuno na po yung schedule ko po this year. Okay. God bless po. Fighting Maria. And accept with a humble heart.